Good morning mga ka-Radyo Agri, kayo pa rin ay nakatutok sa Radyo Agri 90.1 Filmek, kasaganaan para sa bayan. Muli nagbabalik ang programang maghahatid ng mga kaalaman pagdating sa usapin ng gender and development. Ito ang programang Wanna Know, your weekly dose of gender power. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-4 na araw ng Pebrero at ang oras po natin ay 9 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Kami po ang inyong mga kasama sa loob ng isang oras. Mula sa Applied Communication Division, ako po si Alagad Noel. Mula po sa Gender and Development Program, ako po si Alagad Tin. Mula din po sa GAD, ako po si Alagad Rocky. Ayan, bukod sa tayo po ay napakikinggan live on air sa Radyo Agri 90.1 FM, kasalukuyan din po tayong napapanood sa ating official Facebook page na Radyo Agri 90.1 Filmek. At sa ating online live viewers, good morning po sa inyong lahat. And don't forget to like and share our live stream this morning, and please also engage with us by leaving a comment at babasahin po namin iyan maya-maya lamang. At syempre, hindi rin natin pwedeng makalimutan na batiin ng isa ring good morning syempre ang buong Filmek community, starting with our Director 4, Dr. Junicio Alvilla, our Director 3, Sir Joel Dator, our Assets Director, Sir Elijah Davalos, and of course, our R&D Director and current Gender and Development Executive Committee Chair, Dr. Nelson Santiago. Ayan, binabati din po namin ng isang maganda at maliwalas na umaga ang ating pong MANCO members, maging ang ating masipag na God Vocal person na si Ma'am Bess G.S. Magararu, ang ating pong mga active na Godvocates, ang GATWG members, Filmek community at ang ating pong mga walang sawang sumusuporta na nakikinig sa radyo at nanonood po sa ating online live. Ayan, bago tayo dumako sa ating discussion ngayong araw, isa munang magandang balita ang hatid namin sa inyo mga ka-Radyo Agri. Ayan, so isa nga pong magandang balita, psychological evaluation hindi na kailangan para patunayan ang psychological violence sa ilalim ng Anti-VAUSI Act. So ito ang ginigiit ng Korte Suprema sa desisyon na isinulat ni Associate Justice Henry Jean Paul B. Inting, kung saan pinagtibay ng 3rd Division ng Korte ang hatol sa sino mga akusado para sa psychological violence laban sa kanyang asawa at mga anak. Sinabi ng Korte Suprema na sapat na ang mga sumusunod na elemento ng krimen, psychological violence sa ilalim ng Section 5 ng Anti-VAUSI Act. So una nga po dito, ang biktima ay isang babae o ang kanyang anak. Ikalawa, ang biktima ay asawa ng nagkasala o may relasyon sa nagkasala. Ikatlo, ang nagkasala ay nagdudulot ng biktima ng mental o emosyonal na paghihirap. At ikaapat, ang paghihirap ay dulot ng pampublikong pangungutya o kahihiyan, pasalita at emosyonal na pang-aabuso, pagtanggi ng suportang pinansyal o mga katulad na gawain. Pinigyang diin din ng korte na hindi kailangan ng psychological evaluation mula sa isang ekspertong testigo para patunayan na nagdusa ang biktima. Hindi ito kinakailangan sa ilalim ng batas. Ayan. At bilang pagpapatuloy nga po ng ating programa, balikan muna natin ang mga mahahalagang bagay na napag-usapan natin sa ating previous episode about nga po ito sa difference and complexities of sex and gender. Ayan, narito po si Alagad Tin para ibahagi sa atin ang mga mahahalagang napag-usapan noong last episode. Okay, so ayan mga karadyo, kung matatandaan po natin noong nakaraang January 28 ay ating napag-usapan ang pagkakaiba ng dalawang term na sex at gender. So dito po sa episode natin na to, ating tinalakay ang mga misconception pagdating sa sex at gender kung saan madalas itong napagpapalit. So halimbawa nga po dito, yung ating paggamit ng salitang gender pagdating po sa mga gender reveal parties at ang paggamit naman natin ng sex para mang stereotype o mag-assume ng mga tungkulin batay dun sa ating mga kasarian. So kasama rin po dito yung tinatawag natin na gender prisons kung saan isinasaad na ang ilang mga aksyon ay against gender nang hindi kinikilala ang kontekstong panglipunan nito at kung saan ito ay nagpe-perpetuate ng harmful stereotype tungkol sa emotional expression related sa masculinity o femininity ng mga tao. So atin din pong napag-usapan yung mga konteksto kung saan po natin ito naaangkop gamitin kagaya ng mga kontekstong medical, demographic, legal at socio-cultural. So, pinababati din po ng ating programa na habang ang sex ay tungkol sa mga biological na pagkakaiba, ang gender naman po ay nauugnay sa mga tungkulin natin sa lipunan at syempre yung ating mga cultural expectations. So, sa parehong konsepto po na to,
ay mahalaga sa pangangalaga ng ating kalusugan, socio-cultural studies at mga likal na balangkas. So dahil po dito ang bawat isa ay nangangailangan ng maingat na konsiderasyon dahil nakakaapekto po itong dalawang term na ito or dalawang konsepto sa mga individual at grupo sa iba't ibang paraan. Ayan. So mga karadyo, Abby, last episode nga ay napag-usapan natin yung sex and gender. So dalawang magkaibang salita. At ngayong araw naman, sa ating programang Wanna Know, isang bagong topic na naman yung pag-uusapan natin na dalawang magkaibang salita din na related syempre pa din sa ating previous topic. Ito nga yung tinatawag natin na gender and culture. So again, gender and culture. Ano nga ba itong gender and culture? So sinasabi kasi na ang gender and culture, they are deeply interconnected. So yung culture daw, as culture shapes how society define and express gender roles, yung tinatawag nga po natin na gender roles, identities, and expectations. So sinasabi din na ang gender is a cultural construct. So pabago-bago over time, and iba-iba din kung nasaang lugar ka man. Mahalaga na pag-usapan natin itong gender and culture, yung relationship ng dalawa na to, para maintindihan natin or ma-appreciate natin yung pagkakaiba-iba natin compared sa ibang bansa, syempre, and para din ma-recognize natin na yung gender nga ay hindi siya shaped by society, kundi hindi siya fixed by society, pero shaped siya ng society, kasi yun nga, pabago-bago over time and paiba-iba kung nasan ka mga lugar. So when we say gender roles are shaped and not fixed by society, yun nga, yung behavior mo ay ina-expect ka na kapag lalaki, babae, doon na pumapasok yung pagka-masculine or masculinity and femininity. So kung shaped by society kasi, in some cultures daw, men are expected to be the primary breadwinners. So kagaya ng mga lagi nating nasasabi na kapag lalaki ka, ikaw ay expected na magtaguyod sa pamilya mo bilang haligi ng tahanan. Kapag babae naman, ikaw yung expected na mag-nurture or mag-alaga, tumayong ilaw ng tahanan ng pamilya. And kapag sinabi naman natin na hindi siya fixed by society, kung ano yung nakikita natin na appropriate, yun lang yung nakikita natin. For example, 50 years ago, syempre iba yung mga pamamalakad. So compared 50 years later, ngayon, iba na rin yung pananaw natin. So yun nga, again, pabago-bago, over time, and paiba-iba kung nasan ka mga lugar. At para mapagpatuloy natin itong discussion natin, alagad, Rocky, ano nga ba itong mga parte pa ng gender and culture na pwede nating mapag-usapan? Ayan, una sa lahat, pag-usapan natin yung tinatawag natin na gender norms. Ano ba yung sinasabi natin na gender norms? Yung term na to, it says that ito yung mga expectations and rules that society has for how people should behave based on their gender. So they are type of social norm that are often internalized during childhood and adolescence. So sinasabi nga po dito na culture defines gender norms, katulad nga sa nabanggit ni Alagad Noel kanina, no? Meron tayong tinatawag na masculinity and femininity. Ito yung common na gender norms na na-encounter natin. So pag sinabi nga natin na masculinity, some cultures associate it with strength and leadership, while others emphasize gentleness and wisdom. So, depende siya sa culture, depende siya sa society. Sa iba, para sa kanila, pag sinabing masculinity, parang lakas, may power, ganyan. Mas may opportunity siya to lead, mga ganyan. So, sa iba naman, they emphasize na ang masculinity daw, wisdom, at saka mga gentleman, mga ganon siguro. Sa kabilang banda naman, yung tinatawag natin na femininity, in some societies, they value nurturing and modesty in women, while others emphasize independence and empowerment. Dito sa ating society, sa bansa natin, commonly siguro nasa nurturing din, di ba? Kadalasan naririnig ko, for example, pag sinasabi nila yung mga AFAM, ganyan, they choose
Pilipina kasi daw they are Maalaga. maalaga, nurturing nga, ganyan, magaling sa bahay, magluto, mag-alaga ng mga anak, ganyan. So, parang ang norm nga, ang tingin nila sa femininity na pagdating dito sa ating bansa ay ganito sila. Pero why not both, 'di ba? Pwede namang empowered siya at saka independent, pero at the same time nurturing din siya. Ayan, so isa pa pong nakakaapekto ay yung gender roles. So, in patriarchal societies, men often hold more power in politics, business, and family structures. In matrilineal cultures naman, women inherit property and have strong societal influence. So, sa ibang mga bansa, ito katulad po ng Indonesia. And then, sa isang bansa naman po, katulad po ng sa India, meron silang Union of India and ORS in 2014. The Supreme Court identified the rights of the transgender community as a third gender. So, this case po, it paved the way for transgender persons with the right to choose their identity and live their life with dignity. So, katulad sa India nga po, meron silang tinatawag na third gender, which is kasama sa sa sex na male, female, or third gender. Ganyan. So, sa ibang bansa, hindi pa po siya legally or socially acceptable, parang ganyan, 'di ba? Sa iba naman pong indigenous cultures nga, nire-recognize din naman po yung non-binary or third gender identities. Yan. So, pagpatuloy lang din po natin yung usapin kanina, patungkol po sa culture, kung paano po ito nakakapag-mold ng ating pong pananaw pagdating po sa gender. So, sa iba pong culture, so sabi dito, culture shapes gender expression. So, pagdating po sa ating pananamit, yung ating hairstyle and yung behavior, kadalasan din ay kino-consider nga natin ito bilang masculine or feminine. For example, kilts in Scotland are traditionally masculine. So, ito pong mga kilts ay yung parang palda. Skirt siya sa Scotland. So, traditionally masculine, while men wearing skirts in Western culture is often stigmatized. So, dito po natin makikita na yung pagkakaiba po nung pananaw natin pagdating dito sa pagsusuot ng skirt. So, ang sabi naman din dito, yung knee-length na skirt nga nitong ginagamit nga natin sa Scotland is major element ng kanilang parang traditional costume, and it signifies a natural and unmistakable masculinity, and simbolo din ito ng patriotism. So next naman is pagdating sa makeup and then pagsusuot ng mga alahas. Once common or minsan itong naging common during historical times. So nowadays, so mas ina-associate natin ito sa mga kababaihan. So, halimbawa na lang natin, nung ancient Egypt, yung mga kalalakihan doon ay nagme-makeup to showcase or ipakita yung kanilang social status. So, hindi lang siya ginagamit para sa beauty or sa aesthetic, but also meron siyang mga religious and health purposes. So, dahil nung unang panahon nga, sa panahon nga ng Egypt, makeup was more often seen among higher classes kasi nga yung makeup nung panahon na yun ay mahal. So, kapag nakasuot ka ng makeup, automatically ay higher class. O baka yan yung mga pharaoh, ganun. So, fast forward ngayon nga sa ating panahon, makeup is mostly marketed toward women. So, makikita natin kadalasan yung mga ads, yung mga patalastas natin sa makeup. Babae talaga yung mga ating modelo. And even now, siguro sa especially sa social media, marami na rin tayo nakikita ng mga TikTok influencers na makeup na male, and also meron din mga female. And hindi ko alam kung aware din kayo about Robbie Domingo, yung video niya about makeup, yung how he prepare for his segment, TV show. And so, step by step, pinakita niya dun yung process ng makeup niya. And rare din siya na makita nga yung lalaki na nag-makeup. And it actually gained positive comments sa mga netizens.
And madami din ako mga nakita ng mga male individuals din na pinraise nila si Robbie. Kasi syempre, makeup din, pagka nag-makeup din yung lalaki, syempre nakaka-boost din siya ng confidence. Ayun. Yun. Tama. So, Share ko lang. ayun nga, maganda nga din yung mga ganitong pagbabago na lalo na sa ating panahon kasi makikita natin dito na unti-unti nating nabe-break yung mga stereotype na ang makeup ang babae and then pag nagsuot ang lalaki ng makeup ay tatawagin ka ng ano, 'di ba? Bakla gano'n. So, to continue with our discussion, pag-uusapan naman natin ngayon yung religion and tradition and how it reinforce itong mga tinatawag nga nating gender norms. So, maraming religion ay nagdidictate nung ating mga gender roles. So, kagaya na lang nun sa Islamic and Christian Hindu traditions, yung mga kababaihan natin ay kailangan mag-cover ng kanilang mga buhok. So, makikita naman din natin yan sa kanilang mga pananamit. So, sa some cultures assign gender ritual. So, sa African and Jewish communities daw, meron silang mga tinatawag na male circumcision rites or yung mga pagtutuli. Pero dito din naman sa atin sa Pilipinas ngayon, it's a common practice pa din pagdating sa mga kalalakihan. Pagdating naman sa mga kababaihan, pagdating sa mga Latina girls, meron tinatawag na quinceañeras or ito yung celebration of a girl's 15th birthday. So, siguro equivalent ito doon dito sa atin na Sweet 16, yan, mga 18 debut. So, ito daw ay tinatawag na rite of passage kung saan ito yung pag-transition nila from childhood to adulthood. So, yung word daw na quinceañera ay Spanish for 15 years. Ayan. So, nasabi nga natin kanina, nabanggit natin kanina na yung gender nga is pabago-bago over time and kung nasan ka mga lugar. And yung gender roles din, it evolves with cultural change. Dito na pumapasok yung tinatawag natin na industrialization, globalization, at yung mga feminist movements. So, pag sinabi kasi natin na industrialization, dito rin pumapasok yung yun nga, pagka man ka, expected na ikaw nga yung magtatrabaho. And then pagka ikaw yung female spouse, ikaw yung may iwan sa bahay to care for your family, sa mga anak. So, doon pumapasok yung parang separation, segregation when it comes to gender roles na ina-expect nga natin na yung mga ganong trabaho ay para sa babae, ganitong trabaho para sa lalaki. And also, meron din tayong gender equality na tinatawag nga din. So, mas tumataas yung economic opportunities for women kapag sa globalization naman, na inaalaw yung mga women to participate sa mga international business, politics, and education. Gaya na nga rin ngayon sa kasalukuyan, ayun nga, may mga female na may position sa government, position sa private office, ganyan, mga female boss, ganun. And next naman is yung feminism. So, eto, gaya ng ginagawa natin, nag-a-advocate tayo sa gender equality. So, pumapasok na din doon yung pag-advocate natin for gender equality and inclusive society, and also yung women empowerment. And then next naman is yung gender neutral parenting. So dito na rin natin dito pumapasok yung, for example, sa family, ganyan. For example, yun nga, sex reveal parties. Ina-associate yung kulay or toys sa kung ano yung magiging sex nung magiging anak mo. And dito rin pumapasok yung gender fair language. Ayan, na lagi natin, paborito ko to actually, gender fair language. And yun nga din, na-observe ko until now pa rin talaga may mga gumagamit pa rin ng hindi gender fair na language. Ayan, and ulitin na lang ulit natin, syempre, na para maging aware pa rin tayo. Mabago na natin yung mga nakagawian natin before. Na ayun nga, kapag mga gender neutral pronouns, dapat din maging aware tayo dito. And also yung mga gender terms in professional titles.
Ayan, mga na-discuss na natin to before sa ating mga previous episodes last year. Ayan, pagka firefighter, so instead na fireman or firewoman, ang dapat ang tawag? Firefighter. Ayan. And also meron din naman tayo mga gender neutral or gendered terms na rin talaga na automatic pag sinabi mo doctor. And syempre both na siya genders, di ba? Kasi di mo naman sinasabi na kung ano mo ba tawagin yung female na doctor. Syempre doctor pa din naman, di ba? Doc. And also nurse, hindi naman natin in-specify na male nurse siya, nurse agad. And also may mga lugar na din, mga countries na ina-update nila yung laws nila sa mga ganitong usapin. For example, Thailand, ayan, na-legalize na nila yung same-sex marriage, and also Taiwan, di ba? And because of that nga din, parang na-influence na rin yung Philippines na may mga same-sex couple na rin dito sa Pilipinas na nagsasuggest na why not pati yung Pilipinas sumunod na rin sa mga ganitong law or mga mga pagbabago. Ayan. And also social media and pop culture, ayan yung mga nakikita natin, especially sa mga sa generation natin ngayon, na ang dami natin nakikitang pabago-bago sa social media. Ayun nga, na na-influence yung pananaw natin, paano tayo kumilos sa pang-araw-araw natin na buhay, sa mga napapanood natin sa TV show, sa mga drama. Ayan. So parang pag nakita kasi natin sa TV na ganun nga, sa social media, online, na parang sa tingin, yun kasi yung sa society, yun yung pinakita. So yun yung ina-expect din sa'yo. So gagawin mo siya. So yun yung i-apply mo sa buhay mo. Ayan, bago tayo magpatuloy sa mga karadyo agri sa ating discussion ulit, marami pa tayong actually pag-uusapan, no? And bago nga tayo dumako sa mga usapin pa na yun, we have a video presentation from UN Women, or the United Nations entity dedicated to gender equality and the empowerment of women. So let us all watch this short video presentation from UN Women. In 2015, world leaders dreamed of a reality where all women and girls have equal rights and opportunity by 2030. Promise us that you will keep your commitments and invest in our future. With 6 years to go, can we get there? At the current rate, a girl born today will be 39 before women hold as many seats in parliament as men, 68 before child marriage ends, and 137 before extreme poverty for women and girls is eradicated. At the same time, there is more evidence than ever before that progress is possible. Countries with domestic violence laws have lower rates of intimate partner violence. The digital divide is closing, with nearly 75% of women owning mobile phones in 2023. And there are 5.4 million more girls in school now than there were in 2015. In the face of conflict, crisis, and climate change, we cannot afford to overlook half the world's population. The costs of gender inequality are too high, and the benefits of equality too great to ignore. We're calling on world leaders to commit and invest now, so that all women and girls can fulfill their potential. Gender equality is not just a dream. It can be a reality, but only if we all step up. At yan nga po ang video mula sa UN Women. So sinasabi nga po na in 2015, ang mga world leaders daw po ay nag-set ng bold na goal
na ma-achieve natin ang gender equality by 2030. Pero despite nga po sa progress, ay malaki pa rin yung kailangan nating habulin, na hanggang ngayon nga pa rin nga po, poverty rates are improving following the increase during the pandemic, with 9.8% of women and girls compared sa 10.3% last year. So bumaba siya. Pero meron pa rin mga kasalukuyan ay may mga women and girls pa rin na nagsasuffer sa extreme poverty. So however, at the current pace, isang more than 100 years pa yung kailangan natin para ma-eradicate talaga yung extreme poverty for women and girls. And also, kailangan din natin bigyan ng pansin yung mga number ng mga kababaihan na hindi nakakapag-aral. So, sabi nga dito na meron na mula sa 5.4 million since 2015, meron pang 119.3 million na deprived of education. So, 1 in every 4 seats in parliament are now held by women, sabi nga din kanina, na although hindi pa ganun talaga kataas yung mga number of women na nasa position in the government, but the slow pace of change means that gender parity may not be reached before 2063. So, ilang taon na tayo nun? Ilang taon na ako nun? I'm currently 26. So, 2063, 65 na tayo, ng 65 na ako nun, pero hindi pa rin na-achieve yung gender parity. And kailangan din natin bigyan pansin yung mga child marriage na meron pa din sa iba't ibang lugar dito sa Philippines, especially sa mga indigenous community, na ayun nga, nag-decline na nga daw po yung percentage from 24.1%, ngayon po ay 18.7% na siya. But at this rate, girls will continue to be married as children until 2092. So, ilang taon na ulit tayo nun. Ako, 94 na ako nun. So, until that age, 94 na ako, patuloy pa rin yung mga ganong cases na kinakasal pa rin yung mga below legal age. Ayan. So, this progress on gender equality is possible in our lifetime. Possible pa rin naman siya. Pero kung yun ay magtutulong-tulong tayo, especially yung mga people in government position ngayon, kung mas pagtutuon ng pansin lang yung mga ganitong programa, ay ma-achieve natin ito. Possible na ma-achieve natin ito. Ayan. And to continue our discussion about gender and culture, ayan, alagad team. So, susunod po natin pag-uusapan ay yung gender as a byproduct of culture. So, sinasabi nga natin kanina, gender is a behavior socially and culturally learned, associated with the two sexes. So, yung mga babae and lalaki have to act, think, and feel according kung ano yung ina-expect sa kanila ng society, and of course, yung kanilang nakagis ng kultura. So, they are tied to these expectations, or yun nga, minsan nararamdaman natin na nakatali tayo dito sa mga expectations na ito at behavior, kasi nga, ito nga yung tinatawag natin na gender roles, no? Ito yung making certain activities, tasks, responsibilities classified as feminine and masculine. So, example na nga po dito is yung washing clothes and childcare for women. Kanina nabanggit na din po ng ating mga alagad. And then carpentry and woodcutting naman for men. So, ano nga ba yung mga factors na nakaka-apekto dito sa ating mga gender roles? So, una, yung ating pong age o yung edad, di ba po pag ma-observe natin kung tayo po ay during our childhood development, bata pa lang tayo ay meron na tayong mga nare-receive na gender-specific na messages, kagaya nga po nung nabanggit kanina ni Alagad Noel. Nung bata tayo ay, syempre, pag babae ka, pink yung mga binibigay sa'yo kasi babae ka. And then, syempre may mga toys din na marketed towards boys, yung kadalasan nga pag mga robot, yung mga remote-controlled cars, yun ay panglalaki, culturally and socially, yun yung nakagis na natin. So, during adolescence naman, syempre, nakakaisip na din tayo, medyo tumataas na yung ating awareness pagdating sa gender role. So,
maidadagdag naman natin dito yung mga expectations sa pagdating sa ating mga kung paano tayo manamit, kung ano yung presentasyon natin sa ating physical appearance, yung ating social behavior, kung paano tayo makitungo sa ating kapwa, and then yung academic pursuit, na kung minsan ay nakaka-pressure, kasi gusto nating mag-conform dun sa mga traditional norms, or gusto nating gayahin ba yung mga nakagis na natin kasi yun yung ating norm. So, young adulthood naman, kapag nag-enter na tayo sa young adulthood, syempre mas pressure yan kasi ito na yung part ng buhay mo na magdidesisyon ka regarding kung anong course mo, anong career path, and syempre yung family planning. And then, ito nga mga traditional gender roles natin ay sometimes or hindi nga minsan kadalasan ay nagdidikta ng mga expectations din kapag tungkol sa kasal o yung ating mga career aspirations and maging sa pagiging magulang. So, next naman natin yung ating social class. Kasi itong social class natin, yung humuhubog dun sa ating norms, expectations, and syempre yung ating mga karanasan within different social classes. So, una po dito, example natin, is yung division of labor. So, sa mababang income na family or yung lower class families, yung mga kababaihan ay more on domestic and caregiving responsibilities yung kanilang mga ginagawa. And yun nga, nabanggit ni Alagad Noel kanina, men are expected to be primary breadwinner. So, pag lalaki, automatic, ikaw yung mag-work. In contrast naman ito, kabaliktaran ng sa upper class, yung mga kababaihan naman ay mas may flexibility and resources to pursue careers and education. So, pagdating naman sa education and career opportunities, yung mga kababaihan natin from higher class families have greater access to education. Yun nga yung nabanggit natin kanina, which can lead to increased economic independence and yung kanilang social mobility. Kapag lower class naman, yung mga kababaihan natin ay syempre hindi ganun nakaka-access sa education, and then kapag wala kang sabihin nating degree, mahirapan kang makakuha ng iba't ibang mga job opportunities. And then yun nga, nakakalungkot man pakinggan, pero yung cycle ng poverty, iikot lang siya ng iikot. So, next naman po natin yung ating religion, yung doctrinal teachings na tinatawag natin. Marami po mga religions ay may mga specific na pagtuturo po at scriptures that nagdidictate po ng role ng mga kababaihan at kalalakihan. So, example na nga po natin dito, in some interpretation of Christianity, Islam, and Judaism, ito pong mga traditional roles natin ay yung mga kalalakihan po, yun nga, breadwinners ulit, and spiritual leaders. Yung mga kababaihan naman ay nurturing homemakers. So, pagdating naman sa cultural norms, religious beliefs are often intertwined with cultural practices. So, example natin dito po yung religious customs dictate certain behavior. So, meron po tayo mga dress code dyan, family responsibilities, and yung ating public roles. And next naman po is yung ating rituals and practices. So, yung iba po mga religious rituals ay may distinct role po para sa mga kalalakihan, while yung mga kababaihan naman po natin ay yung more family-oriented, yung mga community practice. Tapos ito nga po yung minsan nagre-reinforce ng tinatawag nating gender divisions. So next po yung ating ethnicity, napahapyawan na din po natin to kanina, na-discuss na din po ni Alagad Rocky. Pagdating po sa patriarchal society, sa ilang ethnic groups po, such as traditional Asian and African and Middle Eastern cultures. So patriarchal societies place a strong emphasis on male dominance and female submissiveness. So, dito po yung mga kababaihan na ine-expect natin na mag-conform dun nga po sa kanilang traditional roles, yung nga po duties, childcare, while men hold positions of authority and sila lang yung merong decision-making power. Pagdating naman dun sa matriarchal societies, traditionally, yung mga kababaihan na yung nag-hold ng authority and power. So, example nga natin dito, in some Native American cultures, women are the spiritual leaders
and maintain the cultural traditions. So pagdating Actually yung mga napag-uusapan yung mga nababanggit mo alagad din, no? Parang napapanood natin sa mga TV shows, especially sa mga for example Korean dramas. Ayan, pagka historical yung Korean drama, makikita natin yung how empowered yung queen, di ba, ganun. And also, same din naman, same goes with the king. Ayan. Pero yun nga din yung mga examples ng sa gender and culture. Pero siguro jump na tayo sa next natin na topic, no. Yun nga, from these topics na nabanggit mo alagad din, nabanggit na parang nagre-result ito sa gender differentiation ng women and men, na mayroong mga specific occupation. So parang dito na pumapasok yung gender-based occupational segregation. Yun nga, nabanggitin natin kanina na kapag nurse or midwives, 'di ba? Kapag nurse at midwives, ano ang unang pumapasok sa isip nyo? Anong sex? Ayan, babae, 'di ba? Pagka sinabing receptionist, ano yung sex na unang pumapasok sa isip nyo? Babae din. Babae pa rin. Pag sinabing teachers, babae. And ayun, pero kung titignan naman natin ngayon sa status natin, ang dami na ring mga nurse na lalaki, ang daming mga male individual na nagtatrabaho as receptionist, and also licensed professional teachers na mga male. And when it comes naman sa mga engineering courses, mga ganyan, sa mechanical engineering, aeronautical engineering, ano kadalasan yung pumapasok sa isip natin na sex? Mga male. Male naman. Ayan, pag sinabi na driver, male pa din. And ayun nga din sa ngayon, pag nakakakita tayo ng mga female individual na nagda-drive ng 10-wheeler truck or nagda-drive ng taxi, ganyan, syempre, di ba, mabibilib tayo. Pero, bakit kaya? Kasi nga, yung society, sinabi niya dati na kapag ka babae, hindi niya kayang mag-drive, hindi niya kayang maging engineer, hindi niya kayang maging scientist. Pero tignan natin ngayon, ang dami. Nag-increase na yung percent ng women scientists din. And yun nga din, nabanggit ni alagad din kanina when it comes to higher and lower economic classes, na kapag ka mayaman yung family na pinanggalingan mo, meron kang opportunity to choose kung ano yung gusto mong maging. Unlike sa mga lower economic classes, syempre madaming constraints, madaming kailangan pang pagdaanan. Pag hindi ka kayang support ng family mo, kailangan mo pang work. 'Di ba? Madami ngayon yung mga nag-study and work sila at the same time. And yun nga din, pumapasok na din dito yung gender socialization, 'di ba, alagad Rocky? So, yun nga din yung nabanggit ni alagad din kanina. So, ano pwede mo bang magbahagi pa ng ano ba yung tinatawag natin na gender socialization na ito? Ayun, in additional, yung sinasabi nating gender socialization, it occurs through 4 major agents of socialization. Yun nga, yung family, schools, peer groups, and mass media. Itong mga agent na to, sila yung nagdi-dictate or nagki-create sa isip natin or nagme-maintain ng normative na expectations para sa isang specific na gender behavior. So, meron din tayong secondary agents katulad nga na nabanggit ni alagad din kanina, yung religion and yung isa pa dun yung workplace. Itong exposure natin sa mga lugar na to at yung mga kasama natin, sila yung nakikitaan natin ng normal. Parang if nakita natin sa religion natin, ganito yung normal. Ganito yung babae, ganyan. Yun yung naano sa isip natin. Parang yun yung nakikreate natin na behavior, na gender behavior.
So, isa pang na idadagdag ko, meron tayong tinatawag na boys will be boys. Yung parang mga ganun na, kasabihan. kasabihan. Parang isa pa yun sa na-instill sa isip natin eh. 'Di ba? Parang pag sinabi natin yung boys will be boys, ano ba? Parang ano sila, malakas, ganyan, pushing, ganyan. Sila yung merong aggression, parang mga ganyan, 'di ba? Itong phrase daw na to, it implies that such behavior is unchangeable and something that is part of boys' nature. Pero na-instill lang yun sa atin. Hindi naman lahat, di ba? Masasabi natin na ganun sila. Pero parang sinasabi lang ng society, ito yung commonly, ito yung Parang, mas madami, parang mga ganun. Parang major of Ayun, the... hasty generalization sa mga Oo, kalalakihan. yun, generalization. siguro isa rin nakikita ko na naka-apekto is kung saan talaga sila lumaki. Ganun. Ayun, syempre unang-una family, Sa lagi family. natin kasama yan. So isa rin talaga yung family na malaki yung contribution sa kung ano yung tayo ngayon. Siyempre, kung ano yung nakita niya sa kanyang parents, di ba? Kung ano yung nakita niya sa kanyang mga kapatid, ganyan, yun yung parang gagayahin niya, parang gano'n. So, yun yung ginagawa ng socialization pagdating sa pag-view natin ng gender behavior and gender roles. Actually, hindi lang sa family, also, syempre sa school, sa mga organization peers. na kabilang tayo, Ayun. peers and friendship, na syempre, mas bukod sa family nga, mas madalas din natin kasama yung mga kaibigan natin. Di ba Ngayon may kasi- meron pa yung mga sinasabi ng magulang na piliin mo yung mga kaibigan mo. Kasi, paano kung mga bad influence daw sila, mga ganon, di ba? Kasi yun yung nakikita natin, parang na isa peer natin, na gagaya natin, or na parang nami-mirror yung ano nila, Yung action nila, action, ganon, attitude nila, ganon, nakukuha natin, parang ganon. Siguro nga din dahil minsan kapag nasa isang grupo tayo, tas ganun lahat yung pananaw nila or attitude nila or yung behavior, parang na-pressure ka din mag-conform na gayahin kasi para mag-belong ka Oo, gano'n. yun. Kasi Para kapag ma-fit in ka, ma-fit ganun. in, baka ganun din ano. Kasi kapag ka nag-share ka ng view na different sa kanila, parang baka tanggalin ka na sa tanggalin ka na group. ganyan. Tagaling ka na sa GC. Ayan. And yun nga din, family, friends, school, ano pa ba? At also, online, social media, ayan. Yun nga yung nabanggit ko kanina, yung mga nakikita natin online. For example, may idol ka na singer, ayan, Harry Styles. Si Harry Styles kasi, di ba, Nagpapalder. recently, yun, mga ganun. Recently, napapansin natin na binibreak niya yung gender stereotypes sa pagsusuot ng mga yun nga, skirt, sa pananamit, ayan. And yun din yung isa sa mga nakaka-apekto on how we express our identity, expression, ayan. And yun nga din, ano naman yung relationship nga nito? Yun kasi mga diniscuss natin kanina kung ano yung yun nga, interconnected yung gender and culture. Pero, ano naman yung, paano ba natin masasabi ito? Relationship naman ng gender and culture lang. Kasi kanina, gender and yung mga gender roles nga, gender ko connect natin sa ibang bagay. Pero, ano naman yung gender and culture? So, ayan. Nabanggit nga din natin kanina na yung culture nga natin ay it refers to people's way of life. So, dahil nga sa atin, di ba, lalaki lang naman sa kababae, ito yung nagdidikta ngayon kung paano tayo ngayon mag-isip, kung ano yung sistema natin ng mga paniniwala, yung ating mga values, rituals, and maging yung mga interaction natin pagdating nga dito sa ating mga attributes, roles, responsibilities, and yung expectations nga sa society. So, it also determines what society wants and expects from women, men, girls, and boys. So, ito talagang dalawa na to, no, talagang magkakabit sila, no, talagang meron silang factors na kung bakit nakaka-apekto itong culture pagdating dito sa usapin natin ng gender. So, kadalasan din, it defines the status and power relations between women and men, and yun nga, kasama din lagi yung girls and boys. So, example nga natin dito is yung halimbawa, preference for a boy to a girl child. So, di ba, minsan kasi pag manganak si girl, ay sana lalaki, parang gano'n. Heir to property, next
Ngayon kasi parang lagi ko naririnig. Meron kasi akong cousin na pregnant yung asawa niya. So, nung Christmas, nung New Year, ayan, in-announce nila yung pregnancy and sinasabi ng mga tita ko na ang pleasant ng itsura nung asawa ng pinsan ko. So, ibig sabihin daw, pagka pleasant yung itsura ng buntis, ibig sabihin babae yung magiging anak nila. Unlike naman kapag siguro pag non-pleasant, pag malaki ilong, pleasant. malaki na ilong. Siguro kung appearance niya is stress, ganyan. Ibig sabihin daw lalaki. So, yun siguro yung isang example din na ayun. Pati doon na nai-attribute natin itong mga usapin natin. And then next, yung heir to property. So, yun nga, may tito ako na gusto niya lalaki maging anak na para may tagapagmana. Tagapagmana daw. And nakikita rin kasi na kapag babae daw yung magmamana, parang hindi niya kayang i-manage. For example, sa business, property, ganyan, hindi mo ipapamana sa anak mong babae yung tsaka yung sa sa last name. Kasi wala daw magpapatuloy no. Walang mag-aano nung lahi ba? Magdadala na apelido. Then next natin yung naming systems. Ito nga, pag lalaki, Noel dapat pangalan, pag babae, Christine dapat. Yung mga ganon, yung mga nakagis na natin. Pero may mga nakikita na din naman ako na babae, Daniel ang pangalan. Sa akin actually, babae. Dugtungan mo lang siya ng LE pa sa dulo. Babae na siya. Noelle. Pang babae na. And then next naman, yung tinatawag din natin na initiation ceremonies. And then yung marital practices, yung syempre kailangan si lalaki mag-propose. And then, hindi mawawala, syempre, kasama din dito yung gender-based violence. So, next naman po, magdadako na po tayo sa ating recap, mga karadyo. So, yun nga pa na pag-usapan natin, ang gender and culture ay dalawang interconnected na mga bagay. So, si gender and culture, ito ay yung nag-shape sa ating how society defines and express yung ating tinatawag na gender roles, identities, and expectations. So, tinalakay din po natin kanina yung ating mga kung paano nagde-define itong culture nga po sa ating mga gender norms. Yung ating mga gender roles ay iba-iba across cultures at kung paano po nag-shape or paano sinishape ng culture ang ating gender expression, and then yung ating religion and tradition kung paano ito nag-reinforce sa atin ng gender norm. So, yun nga po, may kasabihan tayo na nothing is constant except change. So, ito nga po, gender roles ay nag-evolve din kasabay ng ating cultural change. So, next po dito ay yung ating gender is a byproduct of culture. And yung panghuli nga po natin na pag-usapan is yung relationship between gender and culture. So, before tayo mag-end, meron lang akong gustong itanong, no? Although, short na tayo sa time, pero gusto ko pa rin siya itanong kasi parang interesting na topic din kasi siya na parang ito lang yung chance ko to ask then kayo and ayan yung ating tech team and yung mga the rest of the team dito sa Radyo Agri and also yung mga online live viewers natin. So, gusto ko lang itanong na for example, kinabukasan nagising ka na lang, nasa katawan ka na ng isang lalaki. Pero naman siya, hindi naman siya permanent. For a period of time lang. So, ayun nga, alagatin, alagadaki. Bukas, for example, nagising ka, lalaki ka na. Ano sa tingin mo yung mga bagay na makaka-apekto sa'yo? Hirap na siya. Ayan. So, una na ako siguro, since ako naman yung nagtanong. And para may idea, magkaroon din kayo ng idea kung ano yung mga pagbabago na makikita ko pag, ayan. So, ayan din, this question goes the same din sa ating mga online live viewers. Kung bukas, nagising ka na as the opposite sex, so ano yung bagay na sa tingin mo magbabago sa sarili mo? Sa akin siguro, since hiker nga ako, diba? Siguro isa sa mga bagay is whenever I have to pee. Yung pagka magsi-CR ako, ganyan. Siyempre, kapag lalaki, di ba sinasabi ng society na kapag lalaki, madali lang, kahit saan na lang. Sa puno. Ganyan. And siguro kapag naging babae ako,
Yun siguro yung isa ding mahihirapan ako kasi syempre kailangan kong maghanap ng place na makakapag makakaihi ako in peace, 'di ba? And also hindi lang naman sa bundok, syempre sa mga public infrastructures din, for example sa mall, usually nakikita ko lagi na ang haba-haba ng pila sa female restrooms. So isa rin siguro yun, imbes na dire-diretso na lang ako, kailangan ko pang pumila, di ba? So isa yun siguro sa mga nakikita ko na pagbabago. And also ayun, naiintindihan din namin yung whenever a girl is suffering sa dysmenorrhea, syempre yun din. So kapag magkaka-period, magsasuffer din ako sa pain, ayan. Although hindi naman talaga namin alam kung how extent yung pain, pero hindi ko alam, siguro isa rin yun talaga sa kasi kailangan kong bumili ng mga pang hygiene ko. And also actually ngayon nga din, 'di ba? Kapag sa mga couples, pinabili nila yung partner nila, male partner nila ng kailangan nilang gamit, parang nahihiya pa na bumili, 'di ba? So, ayun din, yun yung nakikita ko na magbabago sa sarili ko. Sa inyo, alagad din. Ikaw ba may naisip ka? Hindi, parang more on physical kasi yung sa'yo, diba? Siguro sa akin, hindi naman sa, parang hindi naman sa bias ako sa lalaki nga. Siguro yun na lang pagdating sa mga, kasi parang stereotype yun May mga stereotype kasi na nai-enjoy yung mga lalaki. Siguro parang ganun din, in terms kunyari sa mga public CR, ganyan. Siguro isa yun sa ma-enjoy ko, yung mga ganun. Diba, I don't have to suffer, parang ganun, kasi nga dahil sa babae, ganyan. Siguro sa mga ganun lang, pero meron din kasi yung pagkababae, diba, emotional, sinasabi nila ganyan. I don't know if sa pagdating sa lalaki, if kaya ko bang i-hold yung emotional. Parang emotional ko kapag naging boy ako. Diba nga may stereotype sa lalaki na you can't express ng ganun ka parang kahinaan. Oo, ng kahinaan mo. Pero kung yung babae side mo alam mo yun, parang andun pa din. Parang ganun, parang parang ma-hold ka to express, parang ganyan yung emotional. Kasi nga natin na yun yung ina-expect ng society. Yes. Hindi magpapakita ng kahinaan si lalaki. So ako naman, wala akong masyado talaga maisip, pero nakapulot ako dito kay Noel. Kay Alagad Noel. So kanina magit niyo sa CR, tapos naisip ko, pagka lalaki ka kasi medyo matagal yung pwede mong time na pigilin yung ihi mo kasi parang mas malaki yung storage ba ng pee pagka lalaki ka, so yun siguro. Tapos pangalawa kay Alagad Rocky naman, yun siguro sa emotional kasi minsan kapag dadating na kasi yung buwan ng dalaw, minsan parang nababaliw kasi yung babae. Parang yun dahil sa hormonal changes, yung nagiging moody, ganon. Siguro pagka lalaki na ako, hindi ko na siguro masyadong mararanasan yung ganyan. Bigla ka na lang iiyak dahil naiwan yung pandesal, mga ganon. Parang nababiyo nga namin yun as privilege sa mga sa kalalakihan. So yun lang siguro para sa akin. Ayan. Thank you, Alagad and Alagad Rocky. And also sa ating mga live viewers, especially kay Sir Ron Amir watching from Pampanga, and also si Ate Mary Ann Rose Gonzalez na nanonood live sa ACD. Ayan. Baka meron po kayong gustong i-share na inyong opinion or yun nga, answer to our question na nabanggit nga namin kanina. Ayan. So, you can leave a comment below, and after this live ay i-replyan po namin kayo. And that's all the time we have for today. Sa kabuuan, nga po, ang pananaw tungkol sa kasarian at kultura sa Pilipinas ay patuloy na nagbabago. So, habang may mga traditional pa rin na pananaw na present pa din ngayon, unti-unti na rin natatanggap ng lipunan yung mga makabagong ideas tungkol sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. So, gender equality. Ayan. And for more gender and development updates, huwag niyo pong kalimutan na i-visit ang aming official website, gad.philmec.gov.ph, at ang aming official Facebook page na DA Philmec GAD Office, and also ang aming
official Facebook page ng Radyo Agri 90.1 Filmec. Muli, kami po ang mga alagad ng Gender and Development. Ako po si Noel. Ako po si Alagad Tin. At ako po si Alagad Rocky. At ito ang programang Wanna know your weekly dose of gender power. Ayan, abangan niyo po kami sa aming next episode dito pa rin sa ating himpilan, Radyo Agri 90.1 Filmec, kasaganaan para sa